Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Calamor po ang inyong kasama. At ito ang programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Ang ating 30 minutes ng talakayan, kamustahan. Kasama po natin ang isa sa mga natatangi nating mga senador ngayon sa ating bansa. Para pakilala siya. Actually, hindi na natin siya kailangang ipakilala kasi iilang episode na rin ang ating napagsamahan. Magagalit na naman siya sa akin. Pag sinabi ko ilang dekada na siya sa pagiging public servant. Correct. Pero kilala natin siya bilang Manang Amy, Senator Amy Marcos. Oo nga, eto nagpapabagets, nakabangs pa. Ay, namang problema, tuloy hindi matugay sa kaartehan. Good afternoon sa'yo. Good afternoon sa lahat. Masaya, ikaw nagpapakilala ka pa. Episode 8 na ba tayo Oo, ngayon? episode 8. Wow. Siguro naman nakilala na natin si Senator Amy, no? Behind her career as a public servant, talagang ang dami niya palang nagawa before, diba? Nag-Zumba pa. Ayan na yung Zumba na yan. Pagod na yung Zumba na yan. Pinag-uusapan namin off-air. Pero kwento mo, Senator Amy. Hindi, kasi magpapazumba ako. Itong birthday ko, ang request ng mga ladies group, magpa-Zumba daw, tapos may reward kung sinong best dress, best dancer, ganyan-ganyan. Yun ang gusto nila kasi last year, nagkuhan naman kami, nag-boodle fight sa lahat ng lugar. Bitin daw dun boodle. Kaya gusto nila mag-Zumba. Ayan, di mag-Zumba. Naku, nag-practice kami ni Regine Tolentino. Gusto kong mamatay. Ang sakit-sakit ng mga kasukasuan. I didn't know I had all those muscles pala. Diyos ko. Pero walang humpay yung ate mo. Alam, iba yung energy. Iba si Regine. Yes. Yun. Kailangan ganun din tayo. Oo. Papasok ang Pasko, kailangan magpapayat. At kailangan healthy, kailangan natin gumalaw-galaw, diba? So, perfect yung Zumba as part of your birthday celebration. At alam ko, dadalhin mo to sa iba't ibang parte ng bansa. Oo, tama. Pupunta kami kung saan-saan mamaya sa QC. Sa Quezon City, tapos sa CDO, meron rin sa Davao, meron rin sa kung saan-saan talaga, as in Cebu. Ayan, masaya naman. So, per area, may prizes. Best dress, best Zumba dancer. Oo, yun ang nun yun ang compensation. Kasi at least, talaga naman, may award. Ang saya naman yan, Senator, no? Pero sabi ko nga, isang episode na naman po ng radyo natin, Town Hall Meeting. Ang ating pero pagsasaluhan. MBC ang pinakamalala na Zumba. Kayo ang naka-long gown at high heels, nabubuang ako. Ano ba Hello yan? po kay Miss Ellen Pulido, ang aming HR head. Pero ilang taon na po namin ginagawa yun. Nako. Try mo yun, naka-gown, Senator. Naka-heels. Yoko! Magyayapak na lang. At saka, eto nga, kasi nga budal din at National Rice Awareness. So, food pa rin talaga. Hindi talaga tayo malayo sa food. Yes. Pagkatapos ng Zumba, lafang. Kakain din pala. Naku, sayang lang calories. Ayun At naman. isa yan, Senator, sa mga talagang patuloy mong pinupush, no, yung acceleration ng agricultural products. At the same time, yung bigas or yung rice mismo. And timely kasi National Rice Awareness Month. Meron palang ganon. Aware na tayo sa napakataas ng presyo. Wala namang bigas na aanihin. Konsumido kami sa Ilocos, tuloy-tuloy ang bagyo sa Cagayan, sa Isabela, sa Nueva Ecija. Hirap na kami talaga sa bagyo. Wala nang aanihin. Kaya't napakahirap. Pero sabi ko nga sa mga magsasaka, hindi ito panahon na sumurrender, humilatay, magpahinga. Imbis na nakatanga na lang tayo at nalulumbay, nakakalungkot, nadidismaya dyan na walang ani, gumawa tayo ng paraan na unang-una itong mga ayuda, yung pinamimigay na abono for the second cropping, yung mga krudo, ayusin na yung mahiwagang listahan para wala ng politika. Nako, papasok ang eleksyon. Siguraduhin natin kasama tayo sa RSBA, sa ating mga LGU, barangay. Ilagay ninyo yung totoong nagsasaka kasi kung sino-sino daw nakalista dyan. May transport subsidy para sa mangingisda. Nako, wala sa listahan yung mga Visayas at Mindanao. Nako, magsumigasig kayo. And of course, isa pang kinakailangan gawin, mag-desilting, yung maglinis ba ng mga bukid. Kasi puros, ano ba tawag sa Ilocano niyan? Burak, lanak.
yung Hmm. makapal na putik na Hindi kakaiba. kumbaga hindi na healthy yung Hindi na siya lupa. tama, yung lupa. So, maglinis na muna tayo para baka sakali sa second and third cropping, Makabawi. makarekupo ng konti. Mhm. At ikatlo, nananawagan pa rin ako sa DA, pwede ba? May short term naman, yung mga Chinese kangkong, yung mga short term na mga binhi, mga butel. Yeah. Pamigay naman natin sa mga nasalanta ng bagyo, pagkat yung mga Chinese kangkong na yun, 10 araw kahit papano sa kamote, may aanihin ka. Oo. At saka yung Chinese, yung malambot ba yung tangkay? Mahal yun eh. Mahal yun. Nabebenta yun sa restaurant. Isa pa, pwede rin para mabilisan itong mga manok, mga maliliit na chicks at saka yung, kung takot sila kasi panay bagyo, yung pato. At saka baka ng beke naman. Beke naman DA, meron kayong kambing at biik para magpataba at saka Oo. ikalat kasi yan ang mabilis. 3 buwan medyo at least may kakainin ng Pasko. Ayan. Yes. At At saka kumbaga para may pambawi if ever correct, bumagyo man. correct. Mamigay na lang tayo nun kasi yung ayuda, hindi naman natin maasahan laging may ayuda at mas mainam talaga may hanap buhay. Speaking of mga nasalanta ng bagyo, Senator, talagang malaki ang naging epekto ni Bagyong Christine, no? So, Grabe, ang dami pang patay. oo. So, kamusta naman, Senator? Ano ba ang ating mga ginawa recently sa mga biktima na ito? Yes, oo, tumulong naman tayo, namigay tayo ng tulong, ng mga food packs, at saka yung mga namatayan, lalo na sa Bicol at Batangas, Yes. talagang namigay rin naman tayo ng konting tulong ng cash. Ang problema, itong ayuda at saka cash, pansamantala lang yan. Kaya, ang sabi ko, unang-una, bakit nagulat lahat ng tao? Ibig sabihin, yung mga pamilya, yung LGU, yung barangay, i-evacuate naman nila yung tao Yes. kung alam nila. Pero mukhang nagkulang ang pag-asa sa pag-warning. Kasi highly technical sila mag-report 200 centimeters, 300 centimeters. Hindi naman naintindihan yun ng mga tao ng mga centimeter na yan. Hindi inakala sa Batangas na ganun katindi ang tubig. Yes. Kaya maraming na-landslide. Hindi naman dapat ganun sana yung pag-asa, bigyan naman ng konting palugid yung tao para makakilos. Tapos, yung DPWH, panahon ng budget ngayon, nagkukulitan kami kasi hanggang ngayon, inaamin nila, sa wakas inaamin na nila yung Ay, katotohanan na hello wala po. palang National Master Plan. Tagpi-tagpi, patsi-patsi lang, at kung sino lang yung masigasig. Hindi naman pwedeng ganun. Nagtataka talaga ako, ba't ganun? Sabi ko, mag-master plan na kayo para minsanan na. Kasi kung minsan, may pera yung isang probinsya, yung kabila naman ang mababaha kasi Yes. doon naman mapupunta Puta yung baha. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan na magkaisahan tungkol sa problema. Ayun, at higit sa lahat, syempre, yung sa Bicol, naku, Yes. 50 billion na pala ang ginastos dyan. Saan nakapunta? Mhm. Ayan, nagtataka kami. Saan ba yung mga billion na yan? Kasi kung tutuusin, almost 2 billion, 1.7 billion every day ang ginagastos ng pamahalaan para sa flood control. Iba-ibang klaseng flood control. Ba't hindi pa napapawi? Naku, talaga Yes. naman. Ayan. Kaya isa sa senator talagang sa kakalampag na Ayun nga. makita natin yung flood control plan na yan, yung Nako. mga budget na nailabas for flood Oo. control. Kasi kawawa yung ating mga kababayan. Sinabi mo yung mga netizens natin, nagpapalabas ng mga retrato, nasya-shock ako. Yung mga flood control program, yung sa gilid ng dagat, yung mga seawall sa gilid ng ilog, parang tinalupan lang, ganun lang, 10 pulgada lang yata, konting-konti lang yung semento. Di syempre, konting ulan, natangay na lahat, wala namang bakal, wala namang pundasyon. Ano Yes. yun? Tsaka siguro ngayon, Senator, dapat mas aware na yung ating mga netizens, mga kababayan, no, na pag may bulletin report ang pag-asa, Yes. intindihin natin, maging aware. Kasi yung mga lugar na
Years Oo, nang hindi oo. binabaha ulit Binabaha na ngayon. ngayon. Mhm. Oo, kakaiba talaga. At saka yung Pag-asa, wag naman kayo highly technical. Sabihin naman ninyo naintindihan namin. Kaya lagi po kayong tumutok sa ating mga programa dito sa radyo natin Ayan. para maging updated sa mga pagbagyo at mga pagbaha na inaasahan natin. At sana wala na nga, no? Meron na Uy, namang papasok meron na pa. bagyo. Kaya Yung Marce na yan, hindi pa Oo, umaalis. kaya mag-ingat po tayong lahat at syempre tutuloy natin itong ating chikahan with Oh, Senator tama. Amy Marcos. Pero sasamahan tayo ng ating mga radyo natin na partners mula po sa Oh, iba't kanina pa yung ibang mga yan. Daldal tayo parte ng daldal. ng Ba ating yan? Pilipinas. Makakasama po natin mula sa radyo natin Bais Negros Oriental si Aldwin Grabador. Aldwin, magandang hapon sa'yo. Nako, magandang Magandang hapon po. hapon sa kay Aldwin. Kumusta ka na dyan? Aldwin, kumusta mo diha sa Bais, Negros Oriental? Gikan pud ko diha ni adtong pag-abli sa celebration ng Buglasan Buglasan, Festival ni adtong Oktubre last month. Sayang kay wala na ako naabtan nga hudyaka diha sa inyo nga Bais hanggang dumagete la. Yeah. Ayan. Sige. Maayong hapon Magandang- lang ang alam Mayong ko. hapon. Mayong hapon din sa iyo, Senator. Maayong hapon sa Ayan. tanan. Nandun daw si Senator Amy noong Buglasan. this October Yeah, lang, last month. Buglasan. Oh, masaya yung fiesta Opo, nila, opo, bongga. nandito Mhm. Saya, Ayan, saya. Buglasan Festival sa Negros Oriental. Kasama din po natin mula sa radyo natin ang Naval Biliran, si Miss Marjoan Aguiluz. Marjoan, Ayan. magandang hapon. Hello po, magandang hapon po Ma'am Faith Salaver and Madam Senator Amy Marcos. Last year po, March 31, bumisita po kayo dito sa aming probinsya ng Biliran upang maghatid Sa ng mga Biliran. Naval Biliran, Oo, Senator. sa Naval. Mm-mm. tulong sa AX beneficiaries and then nagkaroon po tayo ng ikling press con. Kaya isa po ako doon sa nagtanong kaya na ano ko po kayo, na meet ko na po kayo in person. Ay, oo, nandyan ako sa Naval. Masaya talaga dyan, always. Oo. Hello po sa mga nakatutok sa atin ngayon mula sa Naval Biliran. Next nating makakasama mula naman po sa radyo natin Naga, Camarines Sur, si Marife Mafe Mariscal. Ma'am, good afternoon. Kamusta na po kayo dyan? Magandang hapon po lalo na kay Senator Amy. Lagi po kayo bumibisita dito sa amin pero di tayo nakikita. Ay, kayo talaga, oo. Ayan. Senator, isa ang Naga sa mga Ay, naapektuhan nako, talaga ng hard hit. bagyong Kawawa Christine. naman talaga, Mafe. At least, nandyan pa kayo. Opo, Yes. opo, Madam Senator. Maraming salamat po. Ayan, talagang matatag ang radyo natin Oo, na bilib Camarines ako. Sur. Talaga naman, nakailang bagyo Nagre-report pa si Mama Mafe nung kasagsagan ng Christine. Sipin mo, frontliner yan. Oo, talaga naman. So, ayan ha, isa-isahin po natin silang papakinggan ngayong hapon sa ating programa para po marinig ang kanilang katanungan para kay Senator Amy. Unahin Okay. natin si Aldwin Grabador ng radyo natin Bais Negros Oriental. Okay po, once again, good afternoon, Senator. Alam ko na may puso ka para sa Negros Oriental. Yes, of course. Nako, Aldwin, kumusta naman kayo Okay po. dyan? Okay lang naman po. Kakatapos lang yung buglasan. Buglasan. Oo. Ay, sus. Yes, sana nilapitan na kita. Para makapag Next time baka babalik naman si Senator. Alam mo, lahat kami Oo. kasali. Akala ko sasayaw kami. Yung Mhm. pala, talagang binabayo ng... Opo. Oo, malakas ang binabayo pala ulan. yung kawayan doon, tapos lalabas yung tubig. Nakakaliw, ibang klaseng ritual. Ang dami. Senator, alam ko na isa ka sa tibay na tagapasuporta sa bagong likhang Negros Island Region or NIR. Isa ka sa matatag na tagapasuporta. Isang bagong rehiyong administratibo na kinabilangan ang Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor. Layunan nitong mapabuti ang pamamahala at isulong ang pag-unlad ng ekonomiya sa naturang rehiyon dito sa amin. Gayunpaman, walang nakatakdang pondo para sa NIR sa pambansang budget ng 2025. Ano po ang iyong plano at inisyatibo upang tugunan ang hamon na ito?
Ay nako, ang unang-una kong ginawa nung nag-hearing pa lang kami nung DSWD budget kasi hawak ko 'yun at yung iba pang hawak ko, talagang tinanong ko na sa kanila, ano bang gagawin natin? Itong 2025 budget walang nilalaman para sa Negros Island region. Sabi nila babaklasin daw nila yung budget ng Negros Oriental sa inyo, kukunin daw nila 'yon sa Region 7 pati yung sa Siquijor, tapos sa Region 6 naman, kukunin daw yung sa Occidental. Pero magulo yun. Sabi ko, paano yan? Parang ang labo-labo. Tignan natin. Pero tuloy-tuloy daw nila gagawin. May internal arrangements daw sa iba't ibang department. Kasi iba-iba yung napunta. Sa Dumaguete, DA yata, DPWH yata, doon sa Bacolod. So, medyo watak-watak sila magulo. So, titignan natin kung paano gagawin yan. Pero dapat, umusad na to. Kasi alam ninyo, nag-umpisa na yung Negros Island region. Yung ibang opisina natatag na nung panahon ni President Macapagal Arroyo. Tapos, natigil. Natigil ng ilang taon. Tapos, to be continued na naman ngayon. Kaya, kawawa naman yung Negros Island region, napurnada noon eh. Kaya ngayon, umpisahan na lang at ihihila-hila yung budget ng kung saan. Pero gagawan talaga namin ng paraan yan kasi naging batas na. Yes. Hindi lang naihabol sa budget planning. Ganon din yung problema ng Sulu. Isa pang malaking problema yun kasi hindi na siya BARM. Pero ngayon nakatenga pa rin sa Korte Suprema. Hindi natin alam saan ba yung Sulu, BARM ba yan or nasa Region 9. Magulo, no? Ngayon. So, gawan natin ang paraan yan. Hindi naman iiwanan yung Negros. Hindi po pwede yan. Ako, Ay na magandang hindi iiwan ang Negros. Walang iwanan. Andyan lang po kayo. Stay put, mga taga-Negros, para sa proyekto na yan. Ang tagal na yan. Ilang taon na yan inaantay, sa totoo lang. At sana naman ngayon ay masolusyonan na, no? So, next po natin magtatanong mula po sa radyo natin na Val Biliran, Marjoan Aguilos. Ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy? Ay, Marjoan, kumusta mo diha sa Naval? Nako, manghinaot ako nga naa mo sa maayong kahimtang diha. Imbitaha pod kuninyo diha sa inyong Bagasumbol Festival. Ang bongga, no, sa sunod pohon. Nahumay na di ay ni adtong Oktubre nahibal nako lingaw kaayo an inyong fiesta diha. Ayun, trying hard talaga. Kaya mo yan, Senator. Pero alam mo, ang galing mo talagang kumuha yung syempre parang Ilocano, di ba? Shift to Bisaya, to Karaya. Kasi ganun yung bahay namin. Yung tatay ko, hindi naman nagtatagalog yun. Nagpupumilit lang. Dialect Ilocano. talaga, Tapos, sa loob ng bahay, puros Bisaya, puro waray nun. Ayan. So, Ma'am Marjoan, ano po ba ang inyong tanong for Senator? Ayan po, magandang hapon po ulit, Madam Senator Amy. Ito po ang katanungan ko. Dito po sa Naval Biliran, matatagpuan po ang Bigatangan Island. So ngayon, umuusbong na po ang turismo sa isla. Ngunit ang problema po namin ay ang kuryente. May magagawa po ba kayo para dito o paano nyo po mas mapapalago at mas mapapaunlad ang turismo sa nasabing isla? Oo, talagang problematic pa rin ang ating kuryente. Alam ko yan, yung Biliran Electric Co-op, kinahanglan, mag-coordinate sa NEA. Kasi on and off ang kuryente, napakamahal pa, kaya kailangan tulungan natin sa Biliran. And ang usapan nga sa NEA, kailangan ng permanent solution once and for all. Kasi paminsan-minsan, papadala ng genset, papadala ng power barge. Para sa akin, klaro naman sa Biliran, stand-alone man siya. Siguro ang pwedeng ilagay dyan, yung tinatawag namin micro-renewable energy. Meron na ganun yung maliliit na renewable energy. Kasi kami sa Ilocos, end of the line kami, napilitan kami mag-windmill. Yes. Palagay ko sa Biliran, kayang-kaya kahit mag-solar, magsarili na kayo kasi parating napuputol sa isla. Long-term na plano, mag-allocate na. O baka may investor, kasi mura na lang ang solar ngayon. Yung micro-solar, kahit 1 megawatt, 2 megawatts lang, kaya na At maliit lang yun, 1 hektarya. So, after
after 10 years, ang mga micro-renewable sa amin, after 10 years, yung pinag-alkilahan ng lupa, yung may-ari ng lupa, yung mga magsasaka, sila na yung producer. Sila na may-ari ng solar panel. Malaking bagay yun. Yes. Isa pa, mahal ang transportasyon. Makuri, lisod kaayo itong transportasyon makapunta sa Naval. So, I think that's another thing we have to work on. I-package yung Naval together with Leyte, together with the rest, with the Cebu area. I-package kasi mahal pa. Umaalma yung mga estudyante kahit gusto nila pumunta. At speaking of estudyante, ang maganda rin sana, sana sumali yung mga taga-Biliran sa Young Creatives Challenge ko. Gumawa sila ng short film about Biliran and doon magiging marketing advertising rin sa Naval. Ayan, yan yung maganda sa mga pa-contest ni Senator, pa-contest. diba? Kasi hindi lang yung mga young individuals yung nakikita yung talent, kundi pati yung ganda kung saan sila nanggaling ng mga probinsya. Sabi nga nila, gagawa daw ng political ad. Sabi ko, nakakapagod yung political ad. At saka walang nanonood, change channel. So, ginawa namin political ad, pero nasa Banawe Rice Terraces. Ay, nakita ko yun. Nakita mo ba yun? Nasa TikTok. Nakita mo ba yung sa Samar, Leyte Bridge? Hindi pa. Nagsusumba kami ng mga lola. Mamaya titignan ko. Oh, yeah, Yung last tignan mo. nakita ko yung nasa Rice Terraces. Talaga. Ang ganda ng jacket mo doon. Say mo, puro tourism dapat. Para at least may nagawa kang tulong dun sa lugar. Ayan. Maraming Sa salamat. Leyte yun. Yes. Oo, malapit sa Biliran yun. Next time, Biliran na. Yes. Maraming salamat, Marjoan Aguilos ng Naval Biliran. Next pong magtatanong sa ating programa ay si Ma'am Mafe Mariscal ng Radyo Natin Naga Camarines Sur. Mafe, sana maray ang kamugtakan ninyo gabos sa siyudad na Naga. Aram ko na grabe ang apektado kan Camarines Sur kan nakaaging bagyo. Talaga naman starring sila sa bawat bagyo. Kawawa naman. Ang galing niyo po palang mag-Bicol, Senator. Sobrang trying hard. Malapit-lapit na kasi sa Samar. Sige po, eto po ang tanong ko sa inyo, Senator. Alam naman po natin na ang Bicol region, especially ang Camarines Sur, dito sa Naga City, ay isa sa mga lugar na ginulat at sinalanta ng Bagyong Christine. At ang pinaka-naapektuhan nito in terms of economic livelihood ay ang mga local, micro, small, and medium entrepreneurs. Na siyang masabi nating isa sa mga pundasyon kung saan nanggagaling ang ating economic stature. Pwede po ba namin malaman, Madam Senator, kung ano po ang inyong ibang immediate actions para agarang makatulong sa kanila to recover as fast as possible? Bukod po sa mga usual na ayuda or relief na pwedeng alok ng gobyerno, at kung meron po ba kayong mga bagong programa o proyekto na maaari mo pong maipatupad para mas ma-enhance o ma-update ang ating people, ang pagiging people, place, and business resilience para sa mga inaasahang mangyayari na dala ng natural calamities. Tama. Talagang kailangan yan, ano? At dapat unahin yung Bicol. Kanina nabanggit ko nga yung sa infra ng Bicol, nagtataka kami kasi 50 billion ang ginastos na. Nasaan yung 50 billion? Yes. Aray ko po. Pero tama ka, dahil, Mafe, yung ayuda, yung food packs, yan, mga relief, pansamantala lang yan. Paano yung negosyo? Lalo na yung mga Bicolano, very entrepreneurial. Marami silang export. Naku, sayang, ang gaganda ng gawa nila, mga basket, mga shellcraft, napakaganda ng pang-export nila. Kaso natatangay lahat sa bagyo. So, unang-una, kailangan ipabangon kaagad sila, bigyan kaagad ng loans ng Small Business Corporation, ng DTI. Walang collateral yan, walang papeles, pati yung land bank, yung mga microcredit nila, unahin na yung Bicol. Kasi exporter kayo Sila talaga ang matyaga gumawa, at saka yung mga nyog, yung mga lubi. Lubi ba gihapon Bicol? Lubi man sa Waray.
Yung nyug ba? Yeah, lubi. Ayun. Itong lubi, pagkatapos yung mga pili nuts, sila lang sa buong mundo may pili. So lahat yan talaga kailangan na tulungan with loans and technical expertise. Kasi ang DTI, DOST, marami na silang research para makabangon kaagad. Isa pa, matagal ko nang kinukulit na magkaroon ng single disaster agency na kahit hindi buong department, para napapaghandaan. Isipin mo yung mga bagyo ngayon, mula sa Bicol hanggang sa Batangas, umabot pa sa Ilocos, ang lawak-lawak na niya. Kaso yung Pag-asa, sasabihin, ito lang ang dadaanan, hindi makapaghanda. Kapag meron isang disaster agency, hindi coordinating lang, katulad ng NDRRMC, utusan kagad, DA, ito ang gagawin, DTI, tulungan yung mga MSME, itong mga DSWD, nakahanda na, pati DOH, yung magkakaroon ng sakit, dengue, leptospirosis, unahan na. So, mas coordinated at sa palagay ko, mas okay kung magkaroon na ng ahensya, kahit hindi pa full-blown department, kasi magastos yung mga sa sweldo ng USEC, ang katutak na ASEC. Basta any agency muna, umpisahan na natin. And of course, I keep making kulit. Ang kulit ko na dito sa infra. Kasi ang tunay na solusyon, hindi naman ayuda lang. Kailangan dagdagan talaga ng master plan. Tapos alam natin kung saan mag-evacuate, katulad nun sa Yolanda. Meron zones talaga sa Bicol, sa Region 8 sa amin, na talagang no build, no live zones. Hindi na talaga pwedeng tirahan kasi masyado ng peligroso. Tapos meron tayong dapat itanim, yung mga bakawan, yung mga bayog, para medyo may protection naman tayo. At kailangan din yung mga large scale na totoo na mga cistern at pagdadaluyan, imbakan ng tubig. Yun. Nako, Mafe, marami tayong homework. Ang haba ng listahan ko. Marami pang gagawin. Hindi lang sa Fornaga, no, but for other areas sa Pilipinas. Oo. Kasi talagang hindi mo alam ngayon, Senator, ang Ibang bagyo nga. klase. Siguro dahil nga sa climate change din. Oo, kakaiba yung sa Batangas, from Bicol to Batangas, talaga yung Batangas, hindi nila inakala na magkakaroon ng landslide na ganun. Yes, at yung pagbaha, biglaan, Oo, no? biglaan. Yung pagtaas. So again, tama si Senator, no? Ang mga paayuda, relief goods, cash in ngayon, pansamantala lang. At sana nga marinig na ang mga panukala mo. Oo, kaya nga, kahit pa paano, kaya nga ako tatakbo ulit na senador. Sana may boto sa Bicol, bugbog sirado na kami dyan sa talo. Mamafe, maraming salamat po sa lahat ng ating mga radyo natin partners na nakasama ngayong hapon na ito. Aldwin Grabador ng radyo natin Bais Negros Oriental, Marjoan Aguilus ng radyo natin Naval Biliran, at Maria Mafe Mariscal ng radyo natin Naga Camarines Sur. Maraming salamat po. Maraming salamat, Aldwin, Joanne, and Mafe. Thank you. Thank Sa you. susunod. Sa susunod na kamustahan. Ano man ang problema, ay may solusyon. Pero ang totoo, tayo, sama-sama, ang tunay na solusyon. Ayan ha. Ano mang baha, bagyo, sakuna, di ba? Or any calamity. Iba talaga ang resiliency ng Pinoy. Oo nga. Oo, talaga. Sobra na nga, hindi nagre-reklamo. Dapat umangal na tayo. Yes. Talaga naman, ayusin na itong mga problemang to. Actually, maganda nga ngayon kasi yung mga netizens natin, mga umaangal na talaga, Oo, talaga. di ba, Hindi na Senator? carry. Hindi Naghahanap na na rin carry. talaga ng Oo. solusyon. Tama. So, lahat naman ng bagay ay may solusyon at sana nga pakinggan yung ating mga panawagan, Oo. mga panawagan ni Senator, no, na talagang mabigyan pansin yung ating disaster preparedness, Tama. 'di ba? Yung mga infrastructure para sa flood control. Kasi kaya naman sa ibang bansa, Senator, 'di Oo, ba? tama. Kahit Oo. pa paano, tingnan mo yan, yung mga Amsterdam na yan, yung dagat nandito, sila nandito, kinaya nila. Oo. So, kakayanin natin lahat. Again, maraming salamat sa ating mga radyo natin na partners na nakasama ngayong hapon na ito. At isa na naman pong magandang talakayan at tsikahan ng ating napagsaluhan, Senator. Oo, marami tayong naririnig, mga happenings. Yes. Ayan. At yung mga festival, nakikilala natin, no? Kaya nga, Mga first time nakakatuwa. kong naririnig, yung mga... Ay, Buglasan, bongga. Uh-huh. Oo, Kawayan nagulat pa ako. yun. Oo, sa Dumaguete. Mhm. Naku, kagaganda ng mga Miss Dumaguete nila, puros mga mistisa, alam mo naman. Ay,
Ay, nakapunta ako dyan ng Magete. Parang high school pa ata ako. Parang time na para bumalik at explore ulit ang Correct. Pilipinas, no? Again, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode ni Senator Amy na magtsikahan, magkamustahan, at magbalitaan kung ano ang Correct. nangyayari sa ating mga probinsya Oo, nationwide. importante yan. Hindi naman pwedeng Maynila at Maynila lang. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, Luzon, Visayas at Mindanao. At Sen, ang mga paalala mo para sa ating mga listeners. Ano bang paalala natin? Oo, ang lagi- Mag-Zumba tayo. Mag-Zumba. Itong November na to, birthday ko, palibhasa birthday ko, bawal ang tumanda, kalabaw lang ang tatanda. Kaya Ayan, mag-Zumba tayo sa lahat ng sulok. Bawal ang tumanda. Kung nakikita nyo si Sen sa camera ngayon or sa monitor, talagang batang-bata. Pero in person, talagang hindi mo akalain talaga yung edad niya. Hindi ko natatanungin. Pero Oo, malaking gulo yan. Pero batang-bata po si Senator. So again, magandang paalala yan na talagang stay young, live young, Yes, diba? correct. Ayan, maraming Deserve natin yan. Deserve natin. Deserve Maraming natin. solusyon sa mga bagay. Pati ang Oo. pagbata. Correct. At deserve natin magmukhang bata, maging maliksi, sapat ang pagkain, may kabuhayan. Tama Ayan. po. At maging masaya sa buhay. Maraming salamat, Senator Amy Marcos. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor, sa Radyo Natin Town Hall Meeting. Magandang hapon pong muli. Yay! Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.